sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Nakakatakot makasama ang mga taong masyadong mabuti. Hindi kasi lahat ng kabutihang nakikita natin ay tunay. May ibang tao na ginagamit lamang ito para makapanlin lang at ikubli ang tunay nilang kulay. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Sandro. Helper ako sa construction. Mas maliit ang sahod kumpara sa mga skilled worker na nakakasama ko. Napalayo ako sa pamilya ko, Papa Dudut. Taga Central Visayas po talaga kami, pero isinama ako ng mga kaibigan ko sa trabaho. Dahil hindi naman po ako nakatapos ng pag-aaral ay sa construction po talaga ako namulat mula nang matutong magbanat ng buto. Isinasama ako ng mga kaibigan ko kung saan may matatrabaho. Hindi naman sa mareklamo at masipag din, kaya wala silang naging problema sa akin. Hanggang sa napadpad nga po kami sa isang probinsya sa Western Visayas. Hindi ko na lamang po babanggitin kung saan po yung eksaktong lugar bilang respeto na rin po sa mga taga doon. Natanggap po ako noon bilang helper sa ginagawang bahay. Kakakasal pa lang noong may-ari at may kalakihan din po talaga ang ginagawa namin noon, kaya matagal-tagal ding trabaho ito. Ako ang naghahalo ng semento, nagpapala at nag-aabot noon sa mason. Yung mga kaibigan ko ay marunong namang magpalitada, kaya ako lang ang helper sa amin. Papa Dudut, sa paghahalo ng semento ay ako rin po ang nag-aabot ng hollow blocks at ng mga gamit ng mga kasama kong mason doon. Sa totoo lang, mas nakakapagod ng trabaho ng mga helper dahil sa kaliwat ka ng utos ng mga mason. Minsan kasi may ibang sadyang mayabang at abusado, pero hindi naman ako pwedeng magreklamo. Masungit din kasi ang forma naming in-check at mabilisan lagi kung magpatrabaho. Ayaw nila nang pinapatay namin ang oras. Nakakapagod, pero masarap din naman sa pakiramdam kapag nahawakan na namin ang sahod. Kapag nakapagpapadala na ako sa pamilya ko, yung natitira sa akin ay ipinambibili ko ng pang-stock na pagkain. Maliit na lamang yung natitira sa akin, kaya kapag maglalaan pa ako ng pambili ng bagong damit ay pinag-iipunan ko muna. Tuwing sahod naming mga taga-construction, nakasanayan na po naming magkasiyahan ng mga kaibigan ko. Madalas kami sa may karinderya ni Aling Guada. Pwede naman kaming mag-inuman doon tuwing gabi kapag kakaunti na lang ang kumakain sa kanila. Suki na kami roon, kaya walang problema sa amin, si Aling Guada. Pabor pa nga yun sa kanya dahil nakakailang bote rin kami ng alak at sa kanya na rin kami bumibili ng pulutan. Nakakautang din kami roon kapag wala pa kaming sahod. Binabayaran na lang namin kada kinsenas. Hindi naman siya nag-aalangan dahil kilala na niya kaming lahat. Linggo na naman bukas, happy-happy na naman tayo. Napapasipol pang sabi ni Emil. Sabado yun ang hapon at sumahod na rin kami, kaya nakakaisip na naman kaming mag-inuman. Para kaming mga ibong nakawala sa hawla tuwing linggo dahil yun lang talaga ang araw na makakapagpahinga kami. Dahil mas malaki ang sinasahod ng mga kasama ko, may pagkakataong dumadayo pa sila ng inuman sa bayan kapag nabibitin para makakuha rin ng babae.
Sa mga ganong pagkakataon ay ako lang ang naiiwan sa barracks namin. Papa Dudut, yung ginagawa nga pala naming bahay noon ay halos nasa may likuran lang ni na Aling Guada. Bago pa man namin simulan, yung bahay ay nauna nang gawin yung pader na nagsisilbing bako doon, kaya hindi na namin nakikita yung bahay ni na Aling Guada. Sandro, hindi ka ba sasama? Kunot noong tanong ni Nato, isa sa mga pinakamalapit kong kaibigan. Taga Nueva Ecija naman siya at tulad ko ay napalayo rin sa pamilya para sa trabaho. Maya-maya ako pare. Himala magpapahuli ka. Hindi pa kasi ako tapos sa ginagawa ko. Susunod na lang ako ron. Ito naman para naman ang layo-layo ng pupuntahan dyan lang naman malapit sa pwesto ni Aling Guada. Abot tanaw ko nga kayo. Natawa na lang sa akin si Nato at nagpaalam ng mauna na sa inuman. Basta may alak ay walang magpapahuli sa mga kaibigan ko. Kahit yung iba naming kasamahan sa trabaho, minsan lang kasi yon, hindi kami laging may budget para sa ganong libangan. Nang makalis si Nato ay hinarap ko na ang marurumi kong damit na naipon na sa timba. Ilang araw din kasi kaming binantayan ng incheck na may-ari ng ginagawa naming bahay, kaya matinding pagod ang inabot namin. Yung mga kasama ko kinabukasan na lang daw maglalaba. Ayoko namang makisabay pa sa kanila dahil iisa lang ang posong pinagkukunan namin ng tubig doon. Magagawan din sa sampayan ng damit pagsabay-sabay na naglaba kaya inuna ko na lang muna yon. Pero sa paglabas ko sa likuran ng ginagawa naming bahay, bigla akong kinilabutan. May kung anong kakaiba sa aking pakiramdam. Nilapag ko ang timbang may lamang damit, saka yon isa-isang isinampay. Naririnig ko ang ingay ng tawanan ng mga kasama ko. Pero yun lang talaga ang nagsisilbing ingay sa paligid. Bukod doon ay wala na talagang ibang maririnig. Ilang sandali pa papadudot, natigilan ako ng may marinig na kaluskos sa kung saan. Nagpalingaling nga ako para hanapin kung saan yon galing. Pero wala naman akong napansin na kakaiba sa paligid. Wala namang ibang bahay sa tabi ng ginagawa namin. Yung kinaaling Guada lang ang pinakamalapit. Yung labas ng bakod ay puro nagtataas ang mga talahib lang ang naroroon at mangilang-ilang mga puno. Pero mukhang doon nga nang gagaling ang kaluskos. Isinawalang bahala ko naman yon nung una papadudot. Akala ko kasi ay may ligaw na hayop lang o kaya ay mga dagang madalas na lumalabas tuwing gabi. Malalaki pa naman ang daga roon at halos kasing laki na ng mga tuta. Patapos na ako noon sa pagsasampay nang muli na naman akong may maramdaman papadudot. Yung pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay ibang-iba talaga. Para kasing may nagmamasid sa akin habang nagsasampay. Dahil hindi ako mapakali ay sinuyod kong muli ng tingin ang paligid. Papadudot muntik na akong mapasigaw nang may makita akong parang hugis ng tao sa ibabaw ng pader. Kung hindi ako nagkakamali ay para yung tao na nakasilip doon. Pero dahil madilim ay anino lang talagang nakita ko. Napakurap-kurap ako sa pag-aakalang guni-guni ko lamang yon. Pero nang titigan ko ng mabuti bigla na lamang itong gumalaw at bigla na lang ding nawala pagkatapos noon papadudot. Narinig ko ang malakas na pagaspas na parang may malaking ibon na lumilipad. Malapit sa kinakatayuan ko. Doon ako kinilabutan ng todo. Tinapos ko na kaagad ang pagsasampay at agad na bumalik sa barracks para magpalit ng magsuot ng damit. Malaki-laki ang hakbang na pumunta ako sa karinderya ni na Aling Guada para makipag-inuman sa mga kasama ko. Pagdating ko roon ay naabutan kong nagkakasiyahan ng mga katrabaho ko. Yung iba sa kanila ay medyo may tama na kaagad. Nangyatong sinato, sinolo yung tagayan kanina. Sunod-sunod ba naman ang pagtungga, ayan, pulang-pula na agad ang kumag. Natatawa ang sabi pa ni Emil. Napailing na lamang ako sa ginagawa ng mga kasama ko.
Nagkakantahan na sila at may iba namang namamangka na sa kwentuhan. Tinanggap ko yung baso nang iabot ang tagay para sa akin, pero kahit kasama na nila ako, ang isip ko naman noon ay nasa nakita ko sa may pader. Sigurado akong hindi yon guni-guni lang. May nakita talaga akong ulo at may narinig din akong lumipad na malaking ibon. Ewan ko Papa Dudut, pero pumasok sa isipan ko na baka aswang yon. Yung probinsya pa naman na kinakaroonan namin ay sinasabing may aswang daw talaga. Kaya lang ay nagdadalawang isip ako na ikwento sa mga kasama ko ang nakita ko dahil baka tawanan lang nila ako. Naputol ang pag-iisip ko noon nang lumapit si Aling Guada na dala ang isang plato na may katamtamang laki na naglalaman ng adobo. Sa kabilang kamay naman niya ay yung malaking mangkok na nakapatong sa malapad na plato. Umuusok pa ang laman nito. "Oh, heto yung pulutan nyo. Isa lang ang in-order ninyong bulalo ha, pero dinagdagan ko na. Total suki ko naman kayo rito," nakangiting sabi pa ni Aling Guada. "Bago lang yan sa menu namin at kayo pa lang ang unang makakatikim niyan." "Yun oh, ibang klase ka talaga Aling Guada. Masarap ka na ngang magluto, hindi ka pa madamot," sabi ni Emil na alam kong nambobola lang naman ng mga sandaling yon. Mukha namang masarap yung bulalo. Nakakatuksong humigop ng sabaw dahil umuusok pa talaga yon. Kaya lang Papa Dudut, nung biglang humangin at umabot sa akin yung amoy ng bulalo ay parang gusto nang bumaliktad ng sikmura ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon ang amoy ng karne sa bulalo, masyadong malansa. Naunang tumikim si Nato at sumunod na rin ang mga kasama ko. Nang iabot na nila sa akin yung bulalo ay hindi ko talaga kinayang tikman. Sabi ko ay ayos na ako roon sa adobo. Karneng manok naman kasi yon at hindi malansa gaya ng bulalo. Tumagal pa ang inuman namin noon at naparami na rin ang pag-order nila ng bulalo. "Aling Guada, ang sarap talaga ng pangpulutan na bulalo mo. Isang order pa nga," sigaw ni Nato. Sinagot niya lahat ng idinagdag na inumin at pulutan. Palibhasa binata pa kaya walang pag-aalinlangan kung gumastos. Ilang sandali pa ay nilapag na ni Aling Guada ang panibagong order ng pulutan. Isang malaking mangkok na halos mapuno na ng karne. Nakapagtataka. Sa mahal ng karne ay napaka-imposibleng maglagay siya ng ganon karami sa bulalo. Halos wala nang ang gulay yon. Ayos talagang magtimpla si Aling Guada. Swak na swak tong bulalo niya. Hindi tulad ng nabibili natin sa ibang karinderya na puro gulay at sabaw, sabi ni Nato na medyo ipinagyayabang pa yung panlilibre niya sa amin. Apat kaming magkakasama sa mahabang mesa pero ako lang talagang hindi tumikim noon. Sarap na sarap sila sa bulalo at parang hindi talaga sila nalalansahan. Pero ako Papa Dudut, pinigilan ko na lang na maduwal tuwing naaamoy ko yon. Nakakarami na ang mga kasama ko sa pag-inom samantalang ako naman ay nakakailang tagay pa lamang. Hindi ko maintindihan kung bakit wala akong ganang mag-inom ng gabing yon. Samantalang tuwing nagkakasiyahan kami ay nagpapakaluno din talaga ako sa alak. Maya-maya ay nagpaalam ako sa kanila para umihi. Hindi ko na kasi kayang pigilan yon. Parang ilang sandali na lang ay sasabog na ang pantog ko. Umikot ako sa may gilid ng karinderya malapit sa tambakan ng mga basura ni Aling Guada. Sobrang dilim doon kaya hindi na ako masyadong lumayo. Habang umiihi ako noon ay may nakaagaw ng atensyon ko. Naririnig ko ang galit na boses ni Aling Guada. Hindi ko alam pero napukaw noon ang kuryosidad ko. Naglakad-lakad ako hanggang sa medyo mapalapit na nga ako noon sa bahay nila. Papa Dudut, nagtago ako sa likod ng punong may mga nakadikit na orchids. Kaya hindi ako basta-bastang makikita. Sinabi ko naman sa iyo kanina pa, hindi ba? Linisan mo na yung mga karning gagamitin sa mga putahe bukas. Pero nagreklamo lang ang babaeng anak ni Aling Guada. Dati ko pang napapansin na lagi siyang napapagalitan ng nanay niya. Medyo may katamaran kasi. Laging nasa loob ng bahay at kain lang ng kain.
Yun ang palagi kong naririnig kay Aling Guada tuwing pinagsasabihan niya ang anak niya. Ilang sandali pa, dumako ang tingin ko sa isang malaking banyera na itinuturo ni Aling Guada sa anak niya. Dahil maliwanag naman yung ilaw nila doon ay malinaw na malinaw kung nakikita mga karning halos umapaw na sa malaking banyerang yon. Papadudot, kinilabutan ako nang makita ko yung malaking tipak ng karne na parang hindi mula sa isang pangkaraniwang hayop. Madalas akong makakita ng kinakatay na karning baka o baboy sa probinsya namin tuwing may handaan. Kaya na alam ko ang itsura nun. Pero yung mga karning nasa banyera ni Aling Guada ay ibang-ibang itsura. Aalis na sana ako roon dahil baka kung ano pang maisip ko tungkol sa kanila. Nang may nakita kong batang lalaki na tumatakbo papunta sa likod ng isa pang puno sa may harapan ng bahay nila. Masyadong madilim sa parting yon kaya hindi ko makita kung sino ang naroroon. Pero kung iisipin ko ay iisa lang naman ang batang lalaki kina Aling Guada at yon ay ang bunsong anak niya na si Buknoy. Dinig na dinig ko ang maingay na pagngasab niya. Parang meron siyang kinakain. Kung hindi ko nga lang nakita na may batang tumakbo ay iisipin kong parang hayop yung kumakain dahil hindi normal ang pagngasab niya na naririnig ko. Masyadong malakas at parang sabik na sabik at gutom na gutom. Dahan-dahan akong lumapit at ang medyo makalapit ako at makumpirma na si Buknoy ngayon ay nakita ko siya na may kunong hawak habang parang sarap na sarap ito sa kinakain. Hindi ko siya nilubayan ng tingin hanggang sa kumilo siya patungo sa parting natatanglawan ng ilaw. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang mapagtanto kung ano ang hawak ni Buknoy. Sabik na sabik niyang hinihigop ang sariwang dugong tumutulo sa pugot na ulo ng hayop na hindi ko matukoy kung ano. Wala na kasing balat yon. Wala na rin ang tenga. Kinagat niya ang parting may laman ng walang kahirap-hirap. Saka ko lang napansin ang matutulis niyang ngipin na para bang sinadya yon para sa pagkain ng hilaw na karne. Sa takot ko noon ay hindi na ako nakaalis sa kinakatayuan ko. Halos maluno ko na lahat ng laway ko, papadudot. Nanlamig ang buong katawan ko hanggang sa unti-unti na akong umatras. Mabilis ako nagtago nang lumingon si Aling Guada sa kinakaroonan ko. Sobrang kabado ko noon at hindi ko na rin alam kung paano ko nagawang makabalik sa mga kasama ko. Basta ang alam ko itulala na lamang ako noon at hindi na makausap pa. Tinukso ako ni Nato at sinabihang kulang lang sa tagay kaya nagkakaganon. Pero wala silang alam sa nasaksihan ko. Marami pa silang binitawang biro para sa akin. Pero halos wala na akong maintindihan sa mga sinasabi nila. Dahil ang mga mata ko ay nakatuon lamang sa pulutang nakahain sa harapan nila. Ang bulalo ni Aling Guada. Muntik na namang bumaligtad ang sikmura ko nang maalala ang mga nakita. Mula sa mga karning nasa banyera at sa ulong kinain ni Buknoy. Kaya pala sagana sa karne ang bulalong yon. Dahil hindi yon karning baka tulad ng inaasahan namin, kundi karning mukhang nanggaling lang sa kung saan. Ilang sandali pa ay hindi ko na talaga kinayang pigilan ang sikmura ko. Nang makita si Nato na sinisipsip ang butong nasa bulalo. Langya naman pare, dito ka pa talaga sumuka. Nakakawalang gana ka naman, inis na sabi pa ni Nato. Pinakalma naman siya ni Emil at sinabing pagpasensyahan mo na si Sandro pare. Masama na yata ang tama eh. Totoo naman yung parang hinalukay pa rin ang tiyan ko ng mga sandaling yon. Kaya nagpasya na lamang akong bumalik sa barracks namin. Habang ang mga kasama ko naman ay maingay pa rin nagiinuman. 2:00 na ng madaling araw nang matapos sila. Isa-isa silang nagsipagdatingan sa barracks at bumolagta na lamang sa sahig, dala ng matinding kalasingan. Kinabukasan ay nauna akong magising kesa sa mga katrabaho ko. Mga puyat kasi at may hangover pa. Kaya tinanghali ng gising. Mabuti na lamang at wala noon ang masungit naming foreman
Hindi rin pumasyal yung may-ari kaya walang sumita sa amin kahit mabagal kaming trumabaho. Pagsapit ng pananghalian ay isa-isa na silang nagpuntahan sa karinderya ni Aling Guwada. Samantalang ako Papadudot ay halos dumikit na ang mga paa sa sahig nang ayain ni Emil na kumain. Kaya na lang pare, medyo busog pa ako sa merienda kanina. Pinili ko na lang na magsinungaling sa kanila para hindi nila malaman ang tunay na dahilan kung bakit ayaw kong sumama sa kanila sa karinderya. Nag-aalangan pa rin kasi akong sabihin sa kanilang tungkol sa mga nakita ko. Baka magulat sila sa magiging reaksyon ko kapag nakita ang mga putahe ni Aling Guwada na gawa sa karne. Papadudot sumakit na lamang ang ulo ko sa kakaisip sa mga nasaksihan ko sa loob lamang ng isang gabi. Una yung ulong nakita ko sa may pader. Pangalawa yung malaking ibon na biglang lumipad. Pangatlo ay yung nakita ko mismo kina Aling Guwada. Hiniling ko na lang noon na sana nga ay lasing na lamang ako para sana'y isipin ko na lamang na hindi totoo ang mga nakita ko. Pero sa pagkakataong yun ay napagtanto ko na mukhang may kakaiba sa pamilya ni Aling Guwada. Bakit sila kumakain ng hilaw na karne? Bakit parang baliwala lang yon kay Buknoy? Sa nakita ko kasi parang sanay na siya na gano'n ang kinakain niya. At imposibleng hindi yon alam ni Aling Guwada. Isa pa ay hindi yon gawain ng isang ordinaryong tao. Maliban na lang kung ang pamilya nila ay may lahing aswang. Lalong lumakas ang duda ko na aswang sina Aling Guwada. Nang mula sa baraks ay natanaw ko ang anak niyang dalaga na pinapanood ang mga kasamahan ko habang kumakain. Para siyang takam na takam sa nakikita habang nakaupo hindi kalayuan sa pwesto ng mga kaibigan at katrabaho ko. Kailangan ko nang sabihin sa kanila ang mga nakita ko bago pa mahuli ang lahat. Yon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero dahil batid ko na hindi nila ako basta-bastang mapapaniwalaan, lalo na kung kwento lamang yon ay naghanap na ako ng bagay na pwede kong gamitin para mapatunayan ang mga hinala ko. Doon ko naalala si Lolo. May kaibigan siyang albularyo kaya marami rin siyang kaalaman tungkol sa mga aswang. Si Lolo ang nag-alaga sa amin noong mga bata pa lamang kami at madalas siyang magbilin sa amin tungkol sa pag-iwas sa mga masasamang elemento at sa mga aswang. Kaya kahit papaano ay may alam ako tungkol sa pagtaboy sa mga yon. Napangiti ako nang makita ang walis tingting na ginagamit namin sa paglilinis sa baraks. Kinuha ko yon at tinabi sa pwestong madali kong mahahanap. Kumuha na rin ako ng mga bawang at saka yung dinikdik. Ibinalot ko yon sa tela at sinilid sa bulsa ko. Kung talagang may lahing aswang si Aling Guwada, doon ko siya masusubukan. Mapapaso ang katawan niya kapag lumapit siya sa akin. Naghanap na rin ako ng mga pinagputulang goma na susunugin ko noon sa pagsapit ng dilim. Sabi kasi ni Lolo ay mabisa raw pantaboy sa mga aswang ang amoy ng sunog na goma. Malakas kasi ang kanilang pang-amoy at kapag umabot na yon sa kanila ay tiyak na magagalit sila at hindi na mapapakali hanggat hindi nawawala ang amoy. Pagsapit naman ng hapon, pasimple akong tumakas sa mga katrabaho ko nang mapansing wala pang gaanong tao sa karinderya. Luminga-linga ako sa paligid para masigurado na walang makakakita sa gagawin ko. Nang pumasok si Aling Guwada sa kusina, mabilis kong nilagay ang mga dinikdik na bawang sa may pintuan kung saan siya dumaadaan. Doon ko yon itinaktak sa mismong nilalakaran niya. Pagkatapos kong gawin yon ay nagmamadali na akong bumalik kaagad sa ginagawa naming bahay na parang walang nangyari. Sumilip ako sa may bintana. Hindi ko inalis ang tingin ko noon sa karinderya habang hinihintay na lumabas si Aling Guwada. Sigurado akong lalabas din siya para magdala ng pagkain sa mga customers na kumakain sa labas. Ilang sandali pa ay narinig ko na lamang noon ang malakas na sigaw ni Aling Guwada na parang galit na galit. Pagtingin ko sa may karinderya ay itinuro niya yung dinikdik na bawang sa may pintuan. Nagmamadali naman itong kinuha ng isa sa mga dishwasher sa karinderya at nilayo sa matandang halos magwala na sa galit dahil hindi makalabas. Oy Sandro, kanina ka pang patanaw-tanaw sa karinderya ni Aling Guwada.
Huwag mo sabihin nagugutom ka na naman, natatawang biro sa akin ni Emil. Hindi, tinitingnan ko lang si Aling Guada. Ayun galit na naman eh. Baka may nagawa na namang kapalpakan yung tao niya kaya ganun. Nang umalis si Emil, sa may likuran ko ay nagulat ako nang biglang dumako sa akin ang tingin ni Aling Guada. Na para bang nararamdaman niya na nakatingin ako sa kanya. Nanlilisik ang mga mata niya habang nakatitig sa akin, Papa Dudut. Hindi siya kaagad bumitiw ng tingin. Sa takot ko noon ay ako na lamang ang umiwas. Dali-dali akong umalis sa may bintana at bumalik sa ginagawa namin. Sa hindi malamang kadahilanan ay nilukob na naman ako ng matinding kaba nang unti-unting kumalat ang dilim sa buong paligid. Narinig ko na nga ang ingay ng mga kuliglig na nagmumula sa may talahiban. Abala na sa paghahanda sa pagtulog ang mga kasama ko. Maaga kasi kaming naghapunan. Kinuha ko ang lighter na laging nakalagay sa bulsa ng suot kong maong saka sinindihan ang mga pinagputulan ng gomang tinipon ko sa mismong harapan ng barracks namin. Mukhang umaayon pa sa akin ang panahon dahil medyo mahangin ng gabing yon. Nang sindihan ko yung goma, hinaluan ko yon ng mga tuyong dahon at maliliit na siit para magkunwaring nagpapausok lamang ako para itaboy ang mga lamok. Kumuha din ako ng bawang at muling dinikdik ang mga yon bago inilagay sa sinunod kong goma. Ilang sandali pa ay kumalat na ang mabahong amoy noon sa paligid. Iniwan ko na ang sinusunog ko at nagtago na sa loob ng barracks. Ang baho naman, sino nagsusunog ng goma? Parang tanga naman ang hirap huminga. Reklamo kaagad ng iba kong mga kasama. Ngunit hindi ko sila pinansin. Pumasok ako sa barracks namin habang nakatanaw sa bahay ni Aling Guada. Papunta roon ang usok ng sinunog kong goma dahil nasa kabilang bakuran lang naman sila. Tinakpan ko ng suot kong damit ang ilong ko dahil kahit ako ay hindi makahinga ng maayos sa bahon ng nasusunog na goma. Nahilaluan pa ng amoy ng nasusunog na bawang. Panay ng reklamo ng mga kasama ko pero nagpanggap lamang ako na walang naririnig ng sandaling yon. Ilang sandali pa, Papa Dudut, sabay-sabay kaming napalingon sa may pinto nang biglang kumalabog yon. Pagkatapos noon ay narinig na namin ang galit na boses ni Aling Guada. Halos magmura na siya sa galit habang hinahampas ng kamay ang pintuan. Kakaibang lakas niya at halos magiba na yon kung hindi pa binuksan ni Nato. Aling Guada, dahan-dahan naman sa pagkatok. Masisira na yung pinto namin oh. Mapapagalitan pa kami ni boss. Sinong nagsunog sa inyo ng goma? Patayin nyo ang apoy na yon kung ayaw ninyong magkagulo tayo rito. Nagulat din ang mga kasamahan ko sa galit na itsura ni Aling Guada. Nagkatingin ang kaming lahat at walang nakasagot sa matandang yon. Hanggang sa bigla na lang silang napatingin sa akin at doon na rin nagkaroon ng ideya si Aling Guada. Walang yaka? Patayin mo ang apoy na yon kung ayaw mong may kahinatnan ka. Halos hindi na namin makilala si Aling Guada sa lakas ng boses niya na parang nagmumula pa sa ilalim ng lupa. Kinilabutan ako nang mapansin ko ang nangingitim na litid na naglalabasa na sa leeg niya. Ganon din sa mga braso niya, Papa Dudut. Aswang ang matandang yan. Lumayo kayo sa kanya. Nasabi ko na lang yon, Papa Dudut, nang wala sa sarili. Natakot naman sina Emil at sinabing hindi yun magandang biro, pero nang titigan nila si Aling Guada mukhang nakumbinsi rin naman sila. Dali-dali kong kinuha ang garapong pinaglalagyan namin ng asin at walang alinlangang sinabuyan si Aling Guada. Nagulat kaming lahat nang pumalahaw siya na parang nasusunog ang balat nang lumapat ang asin sa katawan niya. Umalis ka dito, Aling Guada. Huwag mo kaming pagbantaan dahil siguradong ikaw ang malalagay sa alanganin. Alam ko na ang sekreto ng pamilya ninyo. Nakita ko si Buknoy at ang karneng ginagamit ninyo sa karinderya. Tinuloy ko ang pagsaboy ng asin sa kanya habang ang mga kasama ko ay takot na nagsiksikan na lamang sa isang sulok. Hindi ko tinigilan ang matandang yon hanggat hindi siya umaalis ng barracks namin. Hanggang sa bigla na lamang siyang nawala. Wala na ba si Aling Guada? Halos maihinang tanong ni Nato.
Hayop na matandang yon. Muntik na tayo dun ah. Hindi ko akalaing aswang pala ang pamilya niya. Sabi naman ni Emil na bakas pa rin sa mukha ang pagkagulat sa mga nangyari. Sinamantala ko na rin ang pagkakataong yon para ikwento sa kanila ang nakita ng gabing yon na nagkainuman kami mula sa sangkap na ginagamit sa bulalo at sa anak ni Aling Guada na kumakain ng sariwang karne. Kung ibang pagkakataon lang siguro yon ay hindi sila maniniwala sa akin, pero dahil sa ginawa ni Aling Guada, hindi ko na kinailangan pang magpaliwanag sa kanila. Kinaumagaan ay hindi na kami nagulat nang hindi na nagbukas ng karinderya si Aling Guada. Nang silipin namin ang bakuran nila ay napakatahimik na doon at mukhang wala ng tao. Hinala namin ay tumakas na sila nang malaman nilang may nakabisto na ng kanilang sikreto. Hindi na kasi matatahimik ang pamumuhay nila kung marami nang nakakaalam na may lahi silang aswang. Nang matapos ang ginagawa naming bahay ay bumalik na ako sa amin para maghanap na lang ng ibang trabaho. Nagpaiwan naman ang mga kaibigan ko sa probinsyang yon dahil meron na raw silang mapapasukan. Wala nang mangyari yon, Papa Dudut, ni minsan ay hindi na ako nagtangkapang bumili ng bulalo, lalo na sa mga hindi namin kakilala. Tinitingnan ko rin muna ng mabuti ang karneng kinakain ko at sinisiguradong hindi yon karne ng kung ano. Nadala na kasi ako sa mga karanasan kong yon at hanggang ngayon tuwing kumakain ako ng kahit na anong putahe ng karne ay bumabalik pa rin sa alaala ko ang bulalo ni Aling Guada. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po and God bless sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Sandro. Maraming salamat, Sandro, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Isa ito sa mga patunay na marami pa ring mga kwento na nangyayari noon nang hindi pa natin napapakinggan. Maaring para sa iba ay hindi pa rin ito madaling paniwalaan, ngunit ang karanasan ng isang taong nakadama ng matinding takot at kilabot ay hindi natin maaring basta na lamang husgahan. Madali tayong matukso sa mga murang bilihin, mapapagkain man yan o ibang bagay. Wala namang masama kung magtitipid o tatanggap ng libre. Siguraduhin lamang natin na galing po ito sa mabuti at hindi natin ikakapahamak. Hindi lahat ng libre ay may magandang maidudulot sa taong pinagbibigyan. Minsan ay ito pa mismo ang nagiging tulay para madala tayo sa isang tiyak na kapahamakan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.